as we go, are we going to start with our series of teaching? We're still on the series of From Dying to Self to Living for Christ. Amen. So before we start, I will just show you some pictures. Yan. So, may nakakaalam po ba kung ano yan? It's like parang siyang power plant, di ba? So yan po is a geothermal power plant. So it works that yung planta na yan is nagpapump siya ng hot steam or hot water under sa lupa, and then yung steam na yun ginagamit para mag-generate ng electricity. Next, yan. Alam natin yan, di ba? Windmills. Meron tayo yan sa Pinas. So ito naman is gumagamit ng power of the wind, amen, para paikutin itong mga turbine na to and to generate electricity para sa lower ng cost ng electricity ng lugar na yon, and of course for the everyday needs. The next one, yan, solar power. So nagiging modernized na talaga itong paggamit ng mga solar panels, especially these days. Marami nang gumagamit nito para makatipid sila sa kuryente, and of course dun sa malalaking planta is ginagamit din nila to for a backup para dun sa kanilang mga operation. So we can say that such power can give us the benefit. Masasabi natin, it can make our life easier. Of course, with the use of electricity, talagang napapagaan nito yung araw-araw natin mga pamumuhay, di ba? Minsan nga, 30 minutes pa lang mawalan ng kuryente dun sa flat natin na tataranta na tayo, di ba? Paano ako magcha-charge? Paano pag nalobot yung cellphone ko? So makikita natin na yung mga power na to is naghamit sila in something useful para sa everyday lives natin. Na-convert sila into something useful para mapakinabangan natin yung source ng power na to. In the wind, the hot water from the ground, of course the power coming from the sun. So makikita natin na nagagamit talaga siya, and there's a significant use para sa mga power na ito sa daily lives natin. But if you come to think, what if that power that is in work in us is the kind of power that gives us freedom? Na-imagine ba natin yun? There's a power na nakapagbigay sa atin ng kalayaan, di ba? So, ibang klase siya ng power, di ba? Makikita natin to is for convenience and for our everyday lives. But this kind of power that gives us freedom. A power that enables us to say no to sin. Naisip ba natin yun, di ba? Wow, there's a power in us that's enabling us to say no to sin. Hindi po lahat ng tao is nabibigyan ng ganyang power na tumanggi sa kasalanan. Most of the people who don't know God, they don't have the power to refuse to sin. Namumuhay sila sa kasalanan na yon. And by the grace of our Lord, through Christ Jesus, we have the power to turn our backs away and say no to sin. So, our message for today is entitled, A Life in Christ, Living in His Grace. It will come from the book of Romans, chapter 6, verses 1 to 11. And the first thing that we're going to look up is, basahin muna pala natin itong book of Romans 6. Ito rin yung binasa ng sister natin kanina sa ating scriptural reading. So sabi, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue living in it? Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined in Him in His death? For we died and we were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slave to sin, for when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has power over Him. When He died once to break the power of sin, but now that he lives for the glory of God. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive through Christ Jesus.
So in the beginning, kung mapapansin niyo po, bakit ganyan yung simula ng Romans 6, 1 to 11, is sabi niya, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of this wonderful grace? The previous chapter 5 talks about the sin entered the world through Adam. Nagkasala po si Adam. The one person that sinned against God, naka-enter sa mundo yung kasalanan na yon. And chapter 5 also talks about that one man na siya lang yung naging righteous and lahat nabayaran yung kasalanan ng mundo. So, makikita natin that chapter 5 talks about Adam and talks about Jesus. Jesus being that one righteous man na nabuhay sa mundo at nagbayad ng mga kasalanan natin. And so Apostle Paul is trying to say, after he explained or after he revealed these things, discussed these things dun sa mga tao na yun, sa mga Christians na yon, sinasabi niya, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of this wonderful grace? Sinasabi niya, dahil ba nalaman natin na ganun yung grace ng Panginoon, na yung grace niya is abundant sa atin, dapat ba tayong mag-continue sa ating pagkakasala para lang makita natin na ganun ka-abundant yung grace ng Panginoon? And sinabi ni Apostle Paul sa susunod, of course not. Sinabi niya, of course not. Makikita natin na sometimes the grace of God is being misused. Marami pong tao, even Christians, nami-misuse nila yung grasya ng Panginoon. They're using it for their own self, their own pleasure, and sometimes ito yung ginagawa nila excuse para mag-continue sila na mamuhay dun sa buhay na gusto nila, sa buhay na puno ng kasalanan. Nagiging excuse nila to, nagiging license nila to sa mga sarili nila para i-justify yung mga kasalanan na nagagawa nila o yung mga kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa. Amen. So the first thing that we're going to look up is about God's grace. God's grace is something that we don't deserve, but still God grants it to us. God's grace is something that we don't deserve, but still God grants it to us. A lot of stories in the Bible, makikita natin talaga yung grasya ng Panginoon. Especially those stories when it pertains to the Israelites from their rescue from the slavery in Egypt. During those times na nagtatravel sila sa wilderness, makikita natin yung grasya ng Panginoon. God is providing for their food, yung tubig, even though na makikita natin yung mga Israelites, puro sila reklamo. Right? They complain a lot. Sabi nila, doon sa Egypt, hindi lang ganito yung mga kinakain namin. Doon sa Egypt, masarap yung mga kinakain namin. Makikita natin na even though the Israelites are full of complaints, still God is being gracious to them, and talagang God is with them throughout their journey in the wilderness. And one of the passage that best describe the grace of God is, alam natin lahat, is from John 3:16. For this is how God loved the world, He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. So we all know that we are all sinners. We all fall short with the glory of God. Hindi natin deserve na yung mga binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin deserve yung itong marangyang buhay na to dito, yung freedom na to. When we look into ourselves, we are all sinners. Kung titingnan natin, kahit naman hindi ginawa ng Panginoon yon, kahit hindi niya binigay yung anak niya para sa katubusan ng kasalanan natin, He will still be God. Hindi mababawasan yung pagka-Panginoon niya. Even though na hindi tayo i-lead ni Lord into worship, even though na hindi tayo i-bless ni Lord, even though na hindi tayo binuhay ng Panginoon, still, He will still be God. Hindi tayo kailangan ng Diyos. But then, because of His great love sa atin, because of His mercy, because of His grace para sa atin, alam nating lahat, God gave His only begotten Son to redeem us from our sins. God gave His only begotten Son para pagbayaran yung kasalanan na hindi ginawa ni Jesus. Para pagbayaran yung mga kasalanan na ginawa natin. Amen. And makikita natin dyan na God gave us His only begotten Son to die for our sins, to redeem us, so that we don't spend eternity in hell. It's because of the grace of God
why we are here today. So yun pa lang dapat lagi nating ipagpasalamat yung grace ng Panginoon sa buhay natin. Na pagkagising natin sa umaga, we thank the Lord. It's another experience. It's another chance to experience His love, His mercy sa buhay natin, yung grace niya sa buhay natin. Makikita natin ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Yung palang dapat nating ipagpasalamat. Ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin na even in a snap of His finger, kaya niya tayong burahin sa mundo na to. But then, He's giving us this chance araw-araw para lalo pang mapalapit sa Kanya, lalo pa siyang makilala. Pagbayaran, we repent for our sins. We ask for forgiveness dun sa mga kasalanan na gawa natin. That's how good our God is. Ganun yung grace niya sa atin. Na hindi natin ma-imagine, Lord, sobrang sama akong tao. I sin to you, I disobey you. But then this, you're doing this for me. Kung iisipin natin, di ba? We don't deserve it. But then, yun yung nature ni God eh. Hindi natin pwedeng baguhin yung nature ni God. God is gracious, God is merciful. God is faithful sa mga pangako niya. And that is God. No one can change God. And tandaan natin lagi na God cannot lie. When God said it, gagawin niya yan sa buhay natin. Kaya nung pag sinabi ng Panginoon na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan, as long as we believe in Him, we trust in His Word, we accept Him in our lives, gagawin po ng Panginoon sa buhay natin yan. Amen? Next, God's grace emphasizes that God's love, forgiveness, and the salvation that He offers are freely given to us, and it's not earned through any human efforts. Sinabi po dyan sa Ephesians 2:8 and 9, God saved us by His grace. You have been, when you believe, and you cannot take credit of this. It is a gift from God. Salvation is not the reward for the good things you have done, so none of us can boast about it. Makikita natin yung grasya ng Panginoon. After niya binigay yung bugtong niyang anak para sa atin, para pagbayaran yung kasalanan na ginawa natin, para pagbayaran yung kasalanan, para tubusin tayo doon sa mga kasalanan na yon, yung grace ng Panginoon, binigyan pa niya tayo ng eternal life. Yun yung greatest gift na binigay sa atin ng Diyos. Na after ng pagbayaran ng anak niya yung mga kasalanan na yun sa cross na yon, dapat dun pa lang, kung isipin natin, sobra-sobra na di ba? That's only Son na binigay niya para pagbayaran yung kasalanan na hindi ginawa ni Jesus. That's our sin. That's our sin na pinagbayaran ni Jesus dun sa cross na yon. And then after that, yung grace ng Panginoon gave us this chance to be with Him in eternity. Ganyan po yung grasya ng Panginoon sa buhay natin. And lagi natin tatandaan na walang kahit anong mabuting gawa ang makapagligtas sa tao. It's only by the grace of God. It's a gift from God para hindi tayo makakapag-boast about it. Kung sasabihin natin na naligtas tayo dahil lagi tayo nag-church, naligtas tayo dahil natapos natin yung Bible na ilang beses, sasabihin natin naligtas tayo dahil marami tayong natulungan tao. Yes, that's all good, but then it's not the reason for us to be saved. Hindi po sinasabi na masamang gawin yon. Yes, it's very good to finish the Bible, to help those who in need. But then hindi po yun yung root ng ating salvation. Salvation comes from our God itself. It is a gift from God na dahil doon sa paniniwala natin sa ginawa ni Jesus doon sa krus na yon, God give us this wonderful gift of salvation and eternity kasama siya. Amen. Next, God's grace is contrasted with the concept of law or the concept of works. So sabi dyan sa Romans 6:14, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Makita natin, work emphasize, or the concept of law and works emphasize human efforts to obey the rules. Grace, God's grace emphasize God's love and mercy that is freely given to us despite of our shortcomings. Makita natin, this is laging magkakontrast yung work, yung concept ng law and work when it comes to God's grace sa buhay natin. Lagi silang contrast. The works and the law, it always talks about human efforts. Ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong sundin. Ito yung mga dapat mong gawin para masunod mo yung kalooban ng Panginoon. It always talks about human efforts. But then, ang malaking pagkakaiba niya when it comes to God's grace sa buhay natin. God's grace emphasizes God loves,
God's love and mercy that is freely given to us despite our shortcomings. Kahit ang dami nating pagkukulang sa Diyos, kahit napakamakasalanan natin, kahit na most of the time na didisregard natin yung pagbabasa ng Bible, most of the time na didisregard natin yung pag-aaral ng mga salita niya, most of the time, dinidisregard natin yung sinasabi sa atin ng Diyos na gawin natin para sa ikabubuti natin. Ganyan po siya kabuti sa buhay natin. That's what the grace of God is. It is freely given to us. Even though unconditional yung love ng Panginoon sa buhay natin. Kahit sabihin natin na we are committing sin, nagkakasala tayo from time to time, nagigrieve natin yung Holy Spirit from time to time. But then, makikita natin yung grasya ng Panginoon. God is always having this open arms na sinasabi sa atin, just come to me, ask for forgiveness, repent, and I will always welcome you. Ganyan po yung Diyos sa buhay natin. Yung grasya ng Diyos, ganyan po trumabaho, ganyan po siya mag-work sa buhay natin. And yet, most of the time, ang bilis natin mag-complain. Pag nakita natin yung problema, pag nakita natin yung pinagdadaanan natin, pag nakita natin yung struggle, it's always easy for us to complain. And then we forget about the grace of God sa buhay natin. For the whole year, God has been gracious to us, faithful to us. For one day you suffered, and then you forget all the goodness of God. Kasama po yun sa nature ng tao. Laging makalimot sa Diyos. That's why it's very important to be a part of a spiritual community, to be a part of a church, to be a part of life groups. Yan po yung isa sa mga purpose niyan kung bakit tayo kailangan makibilong sa mga ganyang gawain ng Diyos, is to remind us of how good God is sa buhay natin. And to get inspirations about isa dun sa mga kwento natin, sa mga testimony natin on how God worked in our lives, kung paano natin na-experience yung grace ng Panginoon. Hallelujah. The next one. God's grace teaches us and gives us power to turn our back or to say no to sin. Sabi po dyan sa Titus, sa book of Titus 2, verses 11 to 12, sabi niyan, for the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living, and sinful pleasures. We should live in the evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. So yan pa po yung isang ginagawa ng grace ng Panginoon sa buhay natin. It's giving us the power para talikuran yung kasalanan. And when Satan is attacking us, we have the power to say no. The moment po na naramdaman natin na, si Satan, ito na naman, nagle-lay down na naman siya ng mga trap para sa akin. We have the power to say no. We have the power to rebuke Satan. That's one of the greatest part ng grasya ng Panginoon sa buhay natin. Is giving us the power to say no to sin. And kung di natin gagawin yun, kung di natin sasabihin, kung di natin i-rebuke yung mga tempts ni Satan na yan, yung mga traps na yan, kung magiging tahimik lang tayo, papasok at hindi natin nahahalata, hindi natin nararamdaman, unti-unti na nakakapasok si Satan sa atin. The moment na pinakikinggan natin yung mga maliliit na boses na sinasabi niya sa atin, nakakapasok siya na unti-unti sa buhay natin. And it's best, i-voice out nyo. I rebuke you, Satan, you have no business over me. There's power in our words. Sabihin natin yan. Every time na Satan is trying to tempt us, every time that Satan is trying to manipulate us, i-rebuke natin agad siya. And we have that power in us. God gave us this power to say no to sin. That is how the grace of God, of our Lord, works in our lives. And having the right perspective about God's grace plays an important part in our everyday lives as a Christian. Kung meron po tayong, when we have this right perspective about God's grace, malaki po yung impact nito sa everyday na pamumuhay natin. Kung hindi natin nami-misuse yung grasya ng Panginoon, malaki po yung magiging impact nito sa buhay natin. And if we know, we totally understand the grace of our Lord, is hindi po tayo, we will not continue living in a sinful life. We will not continue living in sin. Amen? Yes, we are still not perfect. As long as we are here in these earthly bodies, we can commit sin. We will commit sin. But then, ang sinasabi po natin dito is, magkaiba yung pagkukumit mo ng sin
when it comes to the topic of living in sin. Sometimes, when with our emotions, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin dapat magawa, or nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi natin dapat sabihin, or nakakapag-isip tayo ng mga bagay na hindi natin dapat isipin, then we commit sin. But then, if you are living in sin, that's a different topic. Pag po sinabing you are living in sin, alam mo ng kasalanan, pero paulit-ulit mo pang ginagawa. Alam mo ng kasalanan, pero kahit na alam mo yung katotohanan, mas pinipili mo pa rin yung kasalanan. And you are continuously living on that sin. Na alam mo na, sinabi na sa'yo, narinig mo na sa preaching, sabi sa'yo ng brothers and sisters mo, kasalanan yan sa Diyos, mali yan. But then still, yung sinful nature mo, yun pa rin yung sinunod mo, yun pa rin yung inobey mo. Still, you are living in that sin. So yun po yung pagkakaiba, nang nakagawa ka ng kasalanan, sa namumuhay ka sa kasalanan. And we as a Christian, the moment na pinoclaim natin si Jesus as our Lord and Savior, in-accept natin siya sa mga buhay natin, we should not continue living in sin. Yun po sinasabi dyan sa binasa natin. Sabi ni Apostle Paul, di ba? Sinasabi niya dyan, well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of this wonderful grace? And sabi niya, of course not. Since we have died to sin, how can we continue living? How can we continue to live in it? It makes perfect sense, di ba po? When we say that we are a Christian and inaccept natin si Lord sa buhay natin, Jesus as our Lord and Savior, it makes perfect sense na hindi tayo mamumuhay sa kasalanan after natin siyang i-accept sa mga buhay natin. Because if you're saying that you're a Christian, that you accepted God in your life, and you accepted God to rule in your life, and yet you continuously living in sin, sino po niloloko natin? Right? Niloloko natin yung mga sarili natin, niloloko natin ang Panginoon. We cannot say that we accept God in our life, and we keep on sinning, and we keep on living in a sinful life. Jesus Christ did not die on that cross just for nothing. Jesus died on the cross for the forgiveness of our sins and to break the power of sin. Having been united in Christ's death and resurrection, sin has no power over us. We don't have any business with sin. Let us always remember that we are completely alive in Christ Jesus. And our old self is completely dead in sin. Jesus died for us to redeem us for the forgiveness of our sin. Huwag po natin i-take lightly yung bagay na yon. Huwag lang po natin ipagsawalang bahala. Huwag po natin makagawian na it's just a knowledge in us na yes, Jesus died on that cross for the forgiveness of our sin. Tingnan po natin ito lagi ng seryoso na Jesus Christ, Son, the begotten Son of the Father, died for our sins, for the redemption of our sins. Let us look on it seriously. Na every time na matetempt tayo na gumawa ng ikakos natin para magkasala sa Panginoon, isipin natin na si Jesus namatay para sa kasalanan ko. Hindi ko na dapat balikan yung buhay na yan ng makasalanan. Hindi na ako dapat mamuhay sa kasalanan na yan. Kasi pinagbayaran na yan ni Jesus. He don't deserve to die on that cross, but then Jesus needs to do it to fulfill the will of the Father para sa katubusan ng mga kasalanan natin. Next that we're going to look at is misconception about God's grace. God's grace as a license to sin. So this is one of the most common misconception when it talks about the grace of our Lord. People tend to think that we can use God's grace as an excuse or a license to commit sin. Sinasabi nga dyan ni Apostle Paul, di ba? Well then, should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? God's grace is definitely not giving us the authority to commit more sins. Instead, it gives us absolute freedom from the bondage of sin. Yung grasya po ng Panginoon, hindi po yan binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po yan pinagkaloob sa atin para gawin nating excuse na, gano'n naman pala eh. God is so gracious naman pala eh. God is abounding in mercy naman pala eh. So, magkakasala na lang muna ako, tapos hingi na lang ulit ako ng tawad sa Kanya. And then ulit-ulitin ko na lang yun dahil pwede naman pala. Gano'n naman pala si God. Mapagpatawad pala siya. Gracious pala siya sa buhay ng mga tao.
Hindi ganun na lang yung gagawin ko excuse. Pag nagkasala ako, sabihin ko ganito na lang. Gracious naman si God patatawarin naman niya ako pag humingi ako ng kapatawaran sa Kanya. Ang sinasabi po dyan, God's grace is not giving us the authority to commit more sin. God's grace gives us absolute freedom from the bondage of sin. Yung pong ginawa ng grasya ng Panginoon. Inalis niya yung kapangyarihan ng kasalanan sa mga buhay natin. Yun po yung grasya ng Diyos sa buhay natin. Hindi po siya para gawing excuse, para mamuhay tayo sa kasalanan. But then, gamitin natin yung grace ng Panginoon para completely mawala sa atin kung ano man yung bondage ng kasalanan na meron sa atin. That's how we should look unto the grace of our Lord. In this verse as well, Apostle Paul urges us to understand the significance of our new life in Christ and for us not to misuse God's grace as a license to indulge into our sinful behaviors. Instead, we are called to embrace and always remember the freedom from sins that Christ's sacrifice has granted for us. Yun po lagi nating ilagay sa isip natin. Na hindi po, yung grasya ng Panginoon is hindi siya para maging way sa atin, para lalo pa tayong magkasala. Kung iniisip natin, gusto kong ma-experience yung grace ng Panginoon, magkakasala ako na magkakasala. And titingnan ko talaga kung gracious ang Lord. Right? It's not the right way. It's not the right way. Kung isipin natin na ganun, pwede pala yung ganun, subukan ko nga ang Diyos, magkakasala nga ako na magkakasala. And titingnan ko talaga at the end, kung patatawarin niya ako. At the end, tsaka tayo, kung kailan natin nafe-feel na parang ito na yung final moment, tsaka tayo hingi ng kapatawaran sa Panginoon, tsaka tayo magde-decide, mag-repent sa mga kasalanan natin. It's not the right way of thinking. Now that we have Christ in us, dapat nababago din yung mindset natin na every day, I'm able to stand because of God's grace. Every day, I'm able to function, it's because of God's grace. Some people may say that it's great that God is so merciful and forgiveness and full of grace, and they will just continue sinning. They will just ask for forgiveness afterwards and repeat the same process. That is not an evidence of a new life in Christ. As we continue to live our new life in Christ, changes are to be expected as we experience God's saving power in our lives. Kung sasabihin natin na tayo ay Kristiyano and yet we still keep on living in a sinful life, na masasabi natin na hindi talaga tayo Kristiyano kung ganun yung ginagawa natin. Kung walang pagbabago sa buhay natin, the moment na sinasabi natin na, yes, I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes, I'm a born-again Christian. But then, walang pagbabago sa buhay natin. We are still the old life na pinamumuhay natin. We are still in the old self na nasa atin. Then, hindi natin masasabi na evidence yun ng nabagong buhay na in-accept si Jesus as our Lord and Savior. Masasabi natin na there's nothing na nabago sa'yo and you haven't really accepted Jesus as your Lord and Savior. Yes, we still commit sin. We are not perfect. Until na nandito tayo sa mga katawan lupa natin, time to time, we can commit sin. We might commit sin. But what we are trying to say here is that we as Christians, we should not continue to live a life of sin. Hindi tayo dapat mag-continue na mamuhay sa buhay na puno ng kasalanan. Next that we're going to look up, importance of baptism. Moving forward with verses 3 and 4, Apostle Paul employs the powerful imagery of baptism to illustrate our union with Christ. So makita natin sa Romans 6:3 and 4. Sabi niya, have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined him in his death? For we died and we were buried with Christ by baptism. This passage reminds us that baptism is more than just a mere ritual. It's not just a tradition that we do. Baptism is a representation of our participation in the death and resurrection of Jesus Christ. As we are submerged in the water, we died to our old way of life, and as we emerge, we are raised to walk in newness of life. Baptism is not just a merely symbolic but signifies a spiritual reality that empowers us to live victoriously over sin. So yung pong baptism is hindi lamang siya nakagawian lang ng mga Kristiyano na, magbaptism tayo kasi ginagawa ng iba eh. Hindi lang po siya, it's just not just a ritual na ginagawa ng mga Kristiyano.
na wala lang. Let's just do baptism, that's it. So it plays a significant part, it plays an important part sa buhay natin mga Kristiyano. Meron po siyang nire-represent sa buhay natin. Yung paglubog po natin sa tubig, for those who have been baptized already, yung paglubog po natin sa tubig at pag-ahon natin sa tubig, meron po ibig sabihin yon. It has a significant importance po. So yun nga sinabi dito, as we submerge in the water, we die to our old way of life, and as we emerge in the water, we are raised to walk in the newness of life. So the moment that why we are being submerged in the water, sinisignify po nun is we are burying our old life. We are burying our old self. Itong makasalanang ako is nililibing ko na dito. Binibury ko na siya dito. And the same thing, when Jesus Christ died on that cross, Jesus was buried, and after 3 days He raised, and now He's forever in the right hand of the Father. So, same thing with us, same thing with baptism. When we emerge in the water, we are raised to walk in the newness of life. Pag-ahon po natin, yung aahon dun sa tubig na yun, so yung bagong tayo na. Yung bagong way na ng pamumuhay mo. Bagong mindset na. There's a newness in you. Na yung buhay na to is, dinideclare mo na yung buhay na to is para kay Christ. That baptism is our declaration as a Christian na dinideclare ko na this life is for Christ, that I am for Christ. And minsan meron din mga misconception about baptism na sinasabi nila na hindi ka maliligtas pag hindi ka na-baptize. Masabi po natin na hindi po totoo yun. Baptism is not the root of our salvation, yet it is important. It's an important part of us being a Christian. Kung tatanungin niyo po kung gaano ka-importante yung baptism, even Jesus is the best example of how important baptism is. Even Jesus Christ, He allowed John the Baptist na i-baptize siya, na i-baptize si Jesus. So makikita natin na ganun yung importance ng baptism sa buhay ng mga Kristiyano. Even Jesus Himself, He do it. Right? And this passage remind us na yung baptism po is hindi lamang siya ritual na ginagawa natin. It represents of our participation in the death and the resurrection of Christ Jesus. So yun po yung sinisignify nung baptism sa buhay natin mga Kristiyano. And next on the following verses, 5, 7, united with Christ. Romans 6, 5 to 7. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to a life as He was. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. We are no longer slaves to sin, for when we died with Christ, we were set free from the power of sin. So ito pong verses na to is nire-reinforce niya kung ano yung sinasabing truth dun sa verses 3 and 4. So this verses 5 until 7, it supports the truth. Sinasabi dito is, we have been united in Christ in His death, and therefore we will also be united with Him in His resurrection. Nung napako po si Jesus dun sa krus na yon, kasama po napako dun lahat ng kasalanan natin. Pinagbayaran po ni Jesus lahat ng kasalanan natin. The sin that we commit in the past, the sin that we are committing now, and the sin that we will commit in the future, lahat po yun pinagbayaran ng Panginoon dun sa krus na yon. Our old self has been crucified with Christ in that cross. And therefore, as Jesus has been raised to death, ganun din tayo, as we are united in Him, we will also be resurrected in Jesus. Our old self was crucified with Christ so that the body ruled by sin might be done away with it, so that the sin will no longer have power or dominion over us. Our old self was crucified with Christ para pumaputol yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Yung old self na pinamumuhay natin, yung old life na meron tayo, na pinamumuhayan ng kasalanan, na yung sin, yun yung nagro-rule over sa atin during the time na hindi pa natin na-accept ang Panginoon sa buhay natin. When Christ was crucified, we are crucified with Him. Our old self, our flesh, has been crucified with Christ. So sin will no longer have power or dominion over us. We are no longer slaves to sin. Instead, we are freed to live in the righteousness of Christ.
Sin loses its power over us because we have been set free by the power of Christ's resurrection. The moment Christ has resurrected from the dead, dun po naputol yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Sin has no longer dominion over us. Sin has no longer dominion over sa ating pamumuhay. Wala na tayong business sa kasalanan. Hindi na tayo dapat, in the ways of our lives, hindi na dapat yung kasalanan yung nasusunod. Hindi na dapat yung makasalanang pamumuhay yung sinusunod natin. Wala na tayong business sa kasalanan. We're done with sin. We don't have business over it. Jesus finished it on that cross. Ano man yung bandage na kasalanan na meron sa atin, ano man yung hold ng kasalanan na meron sa buhay natin, tinapos na lahat ni Jesus dun sa cross na yun. Wala nang dominion sa atin yung kasalanan. Hindi na tayo dapat napapasunod na kasalanan sa mga buhay natin. Dapat ang nagpapasunod sa atin yung grasya ng Diyos. Yung grace ng Panginoon na everyday natin na experience. That's how we should look our everyday life. Yung everyday na pamumuhay natin, dapat nakafocus tayo kay Jesus. Dapat nakafocus tayo kay Jesus. Dapat lagi nating naalala yung grace ng Panginoon sa buhay natin, yung mercy niya sa buhay natin, yung faithfulness niya sa buhay natin. That's how we should walk out. That's how should we live as Christians. That's how we should live our Christian life and our walk here in earth. It should be Christ-centered and Christ-focused way of life. Next that we're going to look at, living the life with Christ. Sabi niya sa Romans 6:8 until 11, and since we died with Christ, we know we will also live with him. We are sure of this because Christ was raised from the dead, and he will never die again. Death no longer has any power over him. When he died once to break the power of sin. But now that he lives for the glory of God. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. So Apostle Paul emphasized the practical implication of this spiritual reality. We are called to consider ourselves dead to sin but alive to God in Christ Jesus. Sin no longer has dominion over us. Instead, we are to live as instruments of righteousness, offering ourselves to God and yielding to the sanctifying work of His Spirit within us. This is not a passive acknowledgement, but an active and daily decision to align our thoughts, action, and desires with the reality of our union with Christ. Since sinasabi po nung verses na yan is, we are sure, and since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has power over Him. Same thing with us. As we are united with Christ, yung pong kamatayan wala nang kapangyarihan over us. Yes, dadating yung time, mamamaalam tayo sa mundo na to. Every one of us will die. Iiwan natin yung katawan na to. But then hindi doon natatapos yun. God give us this hope of eternal life kasama siya. That's the grace of God na yung kamatayan is wala nang power over us. Hindi tayo mananatiling patay. Dadating yung time na lahat tayo is mag-i-spend ng eternity kasama yung Panginoon. If we believe doon sa salvation na ino-offer ng Panginoon sa atin, that we accept yung katotohanan na hindi natin kayang maligtas sa mga sarili nating gawa, if we accept the truth that Jesus is the only way for our salvation, then God has this wonderful promise sa atin na yes, we can attain this eternal life with Him. Kailangan natin paniwalaan ang sinasabi ng Diyos sa atin na Jesus is the only way for our salvation. Wala pong ibang daan para tayo maligtas. Kung may maririnig po kayo magsasabi na, eto, pwede mong gawin to for your salvation. Eto, pwede mo tong gawin for your eternal life. Huwag po natin paniniwalaan yon. Because sinasabi po sa Bible, Jesus is the only way. Jesus is the only way to the Father. Yun lamang po ang magiging reason ng salvation natin. Pag in-accept natin yung wonderful gift of salvation na ino-offer ng Panginoon sa atin, yung grace na ino-offer niya sa atin, yung salvation and yung eternal life na kasama siya. Amen. Yung sinasabi nga dito, when He died once to break the power of sin. But now that He lives for the glory of God.
So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive through Christ Jesus. So sinasabi dyan, every day, dapat natin ilagay sa isip natin na sin has no power over us. Every day, dapat natin ilagay sa isip natin na walang control sa atin ng kasalanan. Walang control dapat sa buhay natin ng kasalanan. Every day, dapat natin ilagay sa isip natin na God wants us to be part of His wonderful plan. Dapat lagi natin ilagay sa isip natin na yung sinasabi ng verses na to, it's not a passive acknowledgement na hindi lamang sinabi yan para yes, i-acknowledge natin. Yes, para yes, nabasa ko, okay na yan. Naintindihan ko, sige, okay na yan. It's not a passive acknowledgement, but then it's an active and daily decision para i-align natin yung mga thoughts natin, i-align natin yung actions natin, i-align natin yung desires natin with the reality of our union with Christ. It's also mentioned in Romans 6:16. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Nakapansin natin, di ba? Kung sino yung pinipili natin sundin, nagiging slave tayo nun. When we choose to obey sin, nagiging slave tayo ng kasalanan. Pag pinili natin i-refuse si God, pag pinili natin mapalayo sa Diyos, nagiging slave tayo ng kasalanan. Namumuhay tayo sa mundo na puno ng kasalanan. Namumuhay tayo sa kasalanan when we choose to obey sin. And sinasabi sa verse na yan, you can be a slave to sin which leads to death, or you can choose to obey God which leads to righteous living. Yes, pwede niyong piliin na mamuhay kayo sa kasalanan. But then, alam natin yung consequence ng kasalanan. The consequence, the wages of sin is death. Pag pinili natin na i-obey yung kasalanan, pag pinili natin na mamuhay sa buhay na kasalanan, alam natin kung saan tayo papunta. Pupunta tayo sa kamatayan. And hindi lamang kamatayan sa mundo na ito, but in eternal death and eternal separation from our Lord. Yun po yung mas nakakatakot na kamatayan. Yung habang buhay kang malayo sa piling ng Diyos. And sinasabi din dito, you can choose to obey God, which leads to righteous living. And of course, alam natin na pag pinili natin to obey, when you choose to obey the giver of life, alam natin kung saan tayo ililid nun. It leads us to a righteous living. It leads us sa buhay na nakaka-glorify ng Panginoon, nakaka-glorify kay Lord, and it leads us to life and life eternal. We are not bound by chains of our past anymore. But we are now free because of the redemptive work of Christ on the cross. Our everyday walk of life should depend and focus in Christ alone, embracing this new life with Him, having the access to His limitless love, mercy, grace sa buhay natin. Lagi po natin isipin na kung ano man yung mga kasalanan natin in the past, we are not bound by it anymore. Hindi na tayo dapat na-drawback ng mga kasalanan na yon. When makikinggan natin yung sinasabi ni Satan, you are not worthy. You are not worthy to praise God. You are not worthy to be in the ministry. You are not worthy to work in the vineyard of God. Huwag po natin pakinggan yun. Huwag po natin pakinggan yung mga sinasabi ni Satan na yan. Most of the time, i-discourage tayo ni Satan every time, lalo na pag nakikita niya na umiinit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Nakikita ni Satan na may nababago sa buhay ng tao na to, napapalapit na siya kay Jesus. Kailangan kong gumawa ng way para i-distract siya. And most of the time, gagamitin ni Satan yung mga past natin, yung maduduming nakaraan natin, yung mga kasalanan na nagawa natin in the past, gagamitin ni Satan yon para makapasok sa atin, para iparealize sa atin kung gaano tayo karumi nung nakaraan natin, para iparealize sa atin kung gaano tayo kasalanan, kung gaano na lang tayo sumuway sa Diyos ng mga buhay natin na hindi pa tayo Kristiyano. But then, we are not bound by the chains of our past anymore. Kasama po yun sa mga kasalanan na pinutol ni Jesus dun sa krus na yun. Kasama po yung mga kasalanan na nagawa natin in the past, dun sa mga kasalanan na pinagbayaran ni Jesus dun sa krus. And yung tingnan natin na wala kahit sino ang worthy para tumayo dito. It's all because of the grace of God kung bakit tayo nandito ngayon lahat. Kung sasabihin natin na merong criteria to be worthy in the sight of God, and then para natin sinabi na dinidisregard natin yung grace ng Panginoon. Nagpapasi tayo sa works ng tao. But hindi po ganun yung pamantayan ng Diyos.
It's the nature of God to be loving. It's the nature of God to be faithful. It's the nature of God to be merciful. And it's the nature of God to be gracious sa atin. And yun po dapat yung lagi natin i-acknowledge every day, na nakakabangon tayo, nakakagawa tayo sa mga pang-araw-araw natin. We can serve God because of His grace. We can praise God because of His grace sa buhay natin. And itong lugar na to, God provided this for us. It's the grace of God na meron tayong pinagdadausan ng service natin. It's the grace of God na sinusupply niya yung mga pangangailangan natin. Right? Magta 13 years na yung church. And God, from the first year anniversary ng church, and yung God na kasama natin magse-celebrate on the 13th year anniversary, is the same God. He never changed. Hindi siya nagbago. Makikita pa nga natin, parang lalo pang tumitindi si Lord sa buhay natin, right? Parang, Lord, grabe ka na. Sobra na yung grace mo sa amin. Sobra na yung pagmamahal mo sa amin. Parang lalo pang tumitindi as the years goes by. And that's our God. Yan po yung God na pinagsisilbihan natin. Ganyan siya sa kabuti sa atin. Right? And we are only able to stand here and we are only able to do all these things because of the grace of our Lord. Yun po yung lagi natin tatandaan. Let us always reflect on the truths that we have learned from Romans 6:1 to 11. May our hearts be stirred with gratitude for the grace that has set us free from the power of sin. Let's not take this reality lightly. May our lives be a testimony to the transformative power of the gospel, shining brightly in the world darkened by sin. Let us always walk in obedience and righteousness, empowered by the Holy Spirit. And may the power of God's love continue to transform us from glory to glory until we stand perfected in His presence. Lagi lang po natin encourage ang bawat isa. Let us always be an encouragement sa mga kapatid natin. Let us always try our best para mailid natin ang bawat isa patungo palalo sa glory ng Panginoon, sa grasya ng Diyos sa buhay natin. And lagi po nating isipin na yung buhay natin is napakabilis lang po ang buhay natin dito sa mundo. Lagi po natin isipin na kung lagi natin naisip na, may time pa naman, maybe next time ko na lang gagawin. May time pa naman, maybe next time na lang ako mag-disciple. May time pa naman, maybe next time na lang ako mag-join ng life group. May time pa naman, maybe, siguro, susun na lang ako mag-obey sa sinasabi ni Lord. Soon na lang ako hingi ng tawad sa Panginoon. Hindi po natin masasabi kung hanggang kailan yung oras natin sa mundo na to. We should take every opportunity na meron tayo para ipakilala sa tao kung sino ang Diyos, to spread the gospel. Take natin lahat ng opportunity na meron tayo to be part of the life group para mas lalo pa natin makilala ang Diyos. Lagi natin i-take yung mga opportunity na yon because we will never know kung hanggang kailan lang tayo sa mundo na to. Only God knows our future. Only God knows kung ano yung mga nakaredy para sa atin. And ang kailangan natin gawin as a Christian is gawin natin yung part natin sa ministry na to. Gawin natin yung part natin as a Christian na mapalaganap natin yung salita ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng corner na to. And napakaganda po ng vision ng church natin. Gusto natin ma-reach lahat ng Emirates na hindi lamang yung Dubai yung maka-experience ng goodness ni God. Gusto natin lahat ng Emirates na to is ma-experience nila, makilala nila kung sino ang Diyos. And excited po ako sa time na yon. At alam kong dadating yung time na yon na lahat ng Emirates na to, isisigaw nila ang pangalan ng Diyos. Lahat ng buong Emirates na to, yung UAE na to, kikilalanin nila si Jesus bilang tagapagligtas nila. And yun yung pinaniniwalaan ko because I believe in the power of God. Yung pinaniniwalaan ko kasi naniniwala ako sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. And dapat po magkaroon tayo ng unity in achieving that vision and that goal. Na isipin natin kung paano tayo magiging part dun sa napakagandang plano ng Diyos na yon. Hindi lang sa church na to, but para sa sarili natin. How can we be a part of that wonderful ministry na nakakapag-disciple tayo, nakakapagpalaganap tayo ng salita ng Diyos? It's very excited na iisipin natin na, wow, ganun kalaki yung plano ng Diyos. Ganun kalaki yung plano ng Diyos para sa lugar na to. And napakasarap po na maging part ng plano na yon. And yun po yung encouragement na gusto kong iwan sa bawat isa as we end this preaching today, na gusto ko pong iwan yung encouragement na yun na let us strive each day na mas lalo pang makilala ang Diyos, lalo pa tayong magpakababad sa salita niya, lalo pa nating isa sa pamuhay yung mga salita ng Diyos na naririnig natin, yung mga preaching na napapakinggan natin, aralin natin after we go sa ating mga bahay.
And lalo pa tayong magkaroon ng personal and deep and intimate relationship sa Kanya. And let us take this opportunity para maging part tayo ng magandang plano ng Diyos. Napakaganda po na lahat tayo as a church is meron tayo unity, na nagkakaisa tayo doon sa goal na yon and doon sa plan na yon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? And of course, we are doing all of this for the glory of God. Yun po yung goal natin. Hindi po natin gagawin tong vision na to or hindi natin gagawin tong plano na to para lang sabihin na, oh, ang laki ng CSG. Ang daming members ng CSG. It's not about that. Ang goal po natin, ang mission natin, para mga tao is i-glorify din yung God na gino-glorify natin ngayon. Para sa mga tao na to na makilala nila kung sino si Jesus. And that's our ultimate goal. To make disciples. Amen. Yun yung sabi sa atin ng Diyos. Yung Great Commission niya sa atin. Right? Matatandaan nyo, you should go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Teaching them. Right? Hindi nyo isa sa goal natin na yung mga tao is matuto. Sa ganun, kung magkahiwa-hiwalay man tayo sa lugar na to, kung saan man tayo mapuntang lugar, is we have this heart para i-share din sa iba kung ano yung natutunan natin dito sa lugar na to. Na magkaroon tayo ng puso, na magkaroon tayo ng care dun sa mga tao na mamimit pa natin in the future. Right? And yun lang po yung gusto kong encourage about isa na let us always take the opportunity to be part dun sa wonderful ministry ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. And I want to invite everyone to please stand as we are going to pray. Hallelujah, Lord. Truly, Lord God, you are Lord who is wonderful, O Lord God, Panginoon. You are God who is great, O Lord God. Your love is unconditional, O Lord God, towards us, O Lord God, Panginoon. And Lord, we magnify you, O Lord God, Panginoon. We lift your name in this place, O Lord God, Panginoon. Lord, we acknowledge, O Lord God, Panginoon, that we are here today, O Lord, only because of your grace, O Lord God, Panginoon. And not because of our strengths, O Lord God. Not because of what we can do, O Lord God. It's not because of our talents, O Lord God. It's not because of our strength, O Lord God. It's not because of our, Lord, our own works, O Lord God. But Lord, we acknowledge, O Lord God, that it's all possible because of you, O Lord God. We acknowledge, O Lord God, that without you, O Lord God, we cannot do anything, O Lord God, Panginoon. And Lord, we want to thank you for your grace, O Lord God, sa buhay namin, O Lord God. Lord, as we learn from the book of Romans, O Lord God, Panginoon, that we should never misuse your grace, O Lord God, to be an excuse, O Lord God, for us to continue living in a sinful life, O Lord God, Panginoon. And Lord, we are asking, Lord, we are praying, Lord, for your help, O Lord God. Help us, O Lord God, that each day of our lives, O Lord God, Panginoon, that we may live this, Lord, according to your will, O Lord God, Panginoon, na mamuhay kami, Lord, under your grace, O Lord God, each day of our life, O Lord God, Panginoon. Lord, thank you, Lord, for giving us this power, O Lord God, to say no to sin, O Lord God, to completely turn our backs from sin, O Lord God, Panginoon. And help us, O Lord God, Panginoon, sa araw-araw na aming mga buhay, Lord, help us, Lord, na mapanatili namin, Lord, yung healthy relationship namin sa iyo, O Lord God. Help us, O Lord God, that in every days of our lives, O Lord, we continue to develop and improve, O Lord God, this intimate relationship with you, O Lord God. Help us, Lord, to grow deeper in you, O Lord God. Help us, Lord, to know you more, O Lord God, Panginoon. Help us, O Lord God, Panginoon, because, Lord, kung sa sarili lang namin, Lord God, hindi namin to kaya, O Lord God. We need you, O Lord God, in every days of our lives, O Lord God, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord God, for giving us this wonderful time, O Lord God, every Sunday, O Lord God, to experience your love, Lord, to experience your faithfulness, Lord, your mercy, your grace towards us, O Lord God. Thank you for the Sundays, O Lord God, na nagagamit namin, O Lord God, to worship you, O Lord God, to study your words, O Lord God, Panginoon. And Lord, we thank you, Lord, for giving us this message for today, O Lord God, Panginoon. Thank you, Lord, for teaching us, O Lord God, about your character, O Lord God, Panginoon. Thank you, Lord, for teaching us and revealing us who you are, O Lord God, Panginoon, through these messages, O Lord God, Panginoon. And Lord, I pray, Lord God, that you help each and every one, O Lord God, lalo pa kami mag-grow and magkaroon ng desire, O Lord God, to know more about you, O Lord God. Lalo pa kami magkaroon ng desire, O Lord God, to study your words, O Lord God, Panginoon, to read your words, O Lord God, Panginoon. And Lord,
let us not, Lord, take lightly, Lord God, kung ano man yung mga natutunan namin ngayong araw, Lord God, that we are united in Christ, O Lord God, Panginoon. That through Christ, the resurrection, O Lord God, we have this new life, O Lord God. We are now living in this new life, O Lord God. A life that is Christ-centered, O Lord God, Panginoon. A life that is for Christ, O Lord God, Panginoon. And Lord, we want to thank you, O Lord God, Panginoon, for everything. And thank you, Jesus, for what you did on that cross. Thank you for redeeming us. Thank you for the forgiveness of our sins. And you died on that cross for us, to redeem us from our sins, O Lord. And Lord, thank you, Lord, for Jesus, O Lord God. Because, Lord Jesus, you did not stay dead on that grave, O Lord God. Lord, you rise up, O Lord God, Panginoon. And now, Lord, you are seated on the right hand of the Father. And Lord, as we, O Lord God, are united with you, O Lord God, alam namin, O Lord God, this life that we have right now, Lord God, hindi na para sa amin, O Lord God. We're not living for ourselves anymore, O Lord, but we are living for Christ, O Lord God, Panginoon. And help us, O Lord God, na lagi naming maalala ito, O Lord God. Remind us, O Lord God, of this reality, O Lord God, each day, O Lord God. And Lord, wala na sa amin yung mga old self namin, O Lord God, Panginoon. Napako na, Lord, yung old self namin doon sa cross na yun, O Lord God, Panginoon. And we should not go back to our old lives again, O Lord God. Old life that is full of sin, O Lord God, Panginoon. A life that sin has dominion over, O Lord God, Panginoon. And Lord, help us, O Lord God, to always, Lord, stay, O Lord God, living in you, O Lord God. Stay in this life, O Lord God, that's under your grace, O Lord God, Panginoon. And Lord, thank you, Lord, for everything, O Lord God. Thank you for your love, your mercy, your faithfulness sa buhay namin. And thank you for your grace, O Lord God, Panginoon. Lord, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, O Lord God. All the praises, Lord, all the thanksgiving. We bless your name, O Lord God, Panginoon. And all glory belongs to your name, O Lord God. In Jesus' name, amen. So, taas lang po natin yung kamay natin para sa ating benediction. Amen. Hallelujah. I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ito lang po, may application question lang po tayong isa. So now that I know the grace of God and the newness in life with Him, how can I maintain and keep a healthy and intimate relationship with God? To God be the glory. So pag-uwi pa sa mga bahay natin, i-meditate natin yan. Isipin natin kung paano ba tayo mapapanatili yung healthy and intimate relationship with our Lord and God, our Savior. Amen. Hallelujah. To God be the glory.